Huwag kayong mag-alala dahil hindi na kayo sisikatan pa ng araw. Tumakbo na tayo. Bilis na! Tayo na kami! Tumakbo na tayo! Pagruhitin niyo ako! Huwag na kayong tumakbo! Wala kayong matatakbuhan! Walang tutulong sa inyo dito! Huwag kayong mag-alala! Hindi ko kayo pahihirapan! Papatayin ko kagad kayo! Huwag kayong hihinto! Tumakbo lang tayo ng tumakbo! Paano natin matatalo dalawang aswang na yan? Ang sabi, pwede daw pangutang asin. Ano ba yan? Wala tayong asin! Sa dagat! Sa dagat! Pumunta tayo sa dalampasigan! Andiyan na sila! Sa tubig dagat nanggagaling ang asin! Malay natin! Takot silang lumusong sa tubig dagat! Paano ko hindi mamatay? Naku! Wala na tayong ibang choice! Bilisan niyo ang pagtakbo bago pa nila tayo maabutan! Ano ba yan? Bumalik na kayo dito. Huwag na kayong tumakbo. Wala na bang kayong ibang mabubutan? Gusto mo pa mabuhay? Marami pa akong gusto marating! Bilisan niyo sa pagtakbo! Marikais! Dahil oras na maabutan tayo ng dilawang aswang! Hindi mo na mapupuntahan ang gusto mo marating! Dark Shadow 101. Kumusta mga ka-shadow? Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutan mag-subscribe sa ating channel, Dark Shadow 101. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. O ano? Walang balak umuwi, te? Kanina pa tayo dapat umuwi, o? Anong oras na, girl? Tatapusin ko lang itong report na to. Mga 5 minutes lang, tapos ka na to. Tapos uuwi na tayo, Marie Chris. Ginugutom na kasi ako, eh. Pag uwi natin sa condo, magpa-deliver na lang tayo ng foods. Hindi na kasi ko makatiis, eh. Gutom na ako, oh. Alright. Mag-order na lang ako. Sa Overeats. Ano bang gusto mo? Sushi? Libre ba? Gaga? Hindi, no? Nagtitipid ako ngayon. Daya naman ito. Akala mo walang pera. Eh, ang dami-dami kayong pera. Joke lang. Sige na, libre ko na. Since nilibre mo naman ako ng siomai kahapon. You're the best talaga, Divonta. Eh, kaya love na love kita, eh. Sus! Oh, tabi ka nga dyan. Magpiprint na ako. Okay. Para makauwi na tayo. Sige. Nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya sa Makati ang magkaibigang Dibonda at Marie Chris. High school pa lang ay magkaibigan na sila at halos hindi na maghiwalay. Pareho sila ng kinuha ng kursong business management. Sabay ding nag-apply sa kumpanya ang kanilang pinagtatrabahuan ngayon. Si Dibonda ay matalino, maganda, taglay ang dugong foreigner na nakuha niya sa kanyang ama. Sa kanyang ama rin, isinunod ng kanyang ina ang pangalan niyang Dibonda. Ay, nako, thanks God. Nakauwi na rin tayo. Salamat din kasi in-order mo na yung pagkain natin habang pauwi tayo. Kasi, grabe, ang traffic, girl. Kaya nga eh. Ang sakit ng likod ko. Halika na. Kumain na tayo. Para makapagpahinga na tayo pagkatapos natin kumain. Gusto ko nang humilata at matulog. Sobrang nakakapagod. Surprise! Hello, Sammy? guys! Narito ka na. Oh my God!
wakas! Akala ko next week ka pa darating, bakla ka. Bakit napaaga pag-alis mo ng Thailand, ha? Shut up! What happens in Thailand, stay in Thailand. Bakit? Ano nangyari sa'yo sa date mo? Huwag mong sabihin, na-scam ka na naman. Yan ang nga bang sinasabi namin sa'yo, bakla ka? Tigilan mo na yung panlalalaki mo. Pinipirahan ka lang ng mga yan. Ay nako, ilang libo na naman ang lumipad sa kamay mo, ha? Noong nakalipas na 3 buwan, 200K pang naubos mo sa lalaki mo. Diyos mio, ihimatay na ako sa'yo, Tami. Huwag nga kayong exaggerator, John. Walang na-scam, okay? Maniwala ako sa'yo. Ikaw di ma-scam, o sige nga, ikwento mo. Wala kang sabi Pero ano Ano? Bakit humahaba yung uso mo? kasi yun yung niya. Ay, shrap. Ew! Ano ka ba talaga? Kadiri ka, no? Kumain na nga lang tayo, Devonta. Hoy, Tami, palabhan mo yung mga damit mo, ha? Baka mamaya may bahid ng virus yan. Ang sasama niyo talaga. Excuse me. Ang expensive kaya ng perfume na ito na kumapit dito, no? At syempre, yung... Tumahimik ka na nga, naninindig balahibo ko sa'yo, no? Ate ka nga pala, ano pa salubong mo sa amin, ha? Ang kapal ka. Matapos niyo ako offering, tapos ngayon, mag-ano kayo na pasalubong sa akin? Siyempre. Ilabas mo na kasi yung pasalubong mo sa amin. Sige na. Huy, ilabas mo na, bilis na. Ay, social nga pala ako. At na, bubuksan ko na yung luggage ko para mas mukha pa kayong scammer kaysa sa mga lalaki ko, ha? At least kami, hindi ka namin ninanakawan ng 200K. Gaga! Nagtawanan na lamang sila magkaibigan. Bukod sa kanilang dalawa, may isa pa silang kaibigan, si Tami. Bakla ito, pero hindi tulad ng ibang bakla na mukhang babae. Mas pinananatili pa rin ito ang pagiging masculine. Kung hindi nga ito magsasalita, hindi mo malalaman na beke ito. Mayaman si Tami. Malaki ang negosyo ng pamilya niya sa Luzon. At nasa politika ang ina niya. Spoiled din siya. Pero hindi nepo baby. Dahil simula pa lang ay mayaman na talaga ang pamilya niya. Old money kumbaga. Siya rin ang may-ari ng malaking kondo na tinutuluyan nila sa Makati. Samantala, kinabukasan, tinatamad na bumangon si Devonta at Marie Chris habang umiinom sila ng Thai herbal tea na pasalubong sa kanila ni Tami. Sakto namang lumabas ito ng silid niya. Girls, I have something to tell you both. Tungkol naman saan yun? Ang aga-aga naman yan, bakla. Where is it ba? Gusto ko, mag-file kayong dalawa ng vacation! Teka lang Ah, hindi madali ang hinihingi mo, girl. Mayayari kami sa supervisor namin. Tama. Lalo na ngayon, kailangan namin humabol kasi medyo bagsak yun ang sales. ako na bala sa manager ninyo. Kakausapin ko siya at alam niyo naman ang family friend namin, ang pamilya ng supervisor ninyo. Gamitan ng connection pala to? Iba talaga pag rich kid, Tumahimik nga kayo. Akala niyo naman, wala kayong kaya sa buhay. Sige na, mag-file na kayo ng vacation o kaya gamitin niyo na lang yung PTO ninyo this year. Eh bakit ba kasi? Ano na naman bang ganap mo? Magpapanggap ka na naman ba na girlfriend mo kami? No! Magbabakasyon tayo, girl. Oh my gosh! Are we going to Japan na ba ulit? Duh! No! Tumisik lang, no? Next year na lang tayo mag-Japan uli. Saan naman? Magbabakasyon tayo sa Sikihor! Sikihor? Seryoso? Bakit doon? Di ba pwedeng Siargao na lang? I miss surfing na eh. Kaga, pwede ka naman mag-diving.
snorkeling at pumunta sa waterfall sa Siquijor. Maganda kaya doon? Wala naman akong sinasabing pangit yung lugar. Mm. Ang sa akin lang, gusto kong bumalik sa Siargao kasi namimiss kong mag-surf. Tami, ano ba talagang dahilan? Bakit gusto mong pumunta tayo ng Siquijor? Alam ko may rason yan. Pilitin mo ko. Ano nga? Ganito kasi yun. May nakilala akong gwapo. At nasa Siquijor siya ngayon at nagbabakasyon. Ano? Gusto mong gamitin namin ang PTO namin this year para lang sa kalandian mo? Oo nga. Kagagaling mo lang sa isa mong FOBO. Tapos, may bago ka na naman. Kahapon ka lang dumating. Sinong girl? Sagot ko naman lahat. Babayaran ko ang bakasyon na to. Prom food, itinerary natin, name it. Samahan niyo lang ako. Sige na. Ano pa nga ba? Ako hindi ko kayang tumanggi sa libre. I mean, may pera naman ako pero alam yun na, kuripot ako. Kaya sasama na ako. Thank you, Marie Chris. Alam ko, hindi mo ko matatanggihan kasi mukhang may pera ka. Mukhang pero ka. Talaga. Ay, of course. Ikaw, Devonta. Anong say mo? Well, alipin din naman ako ng pera. So, count me in. Uy, mga kaibigan ko talaga kayo. Thank you, girls. Okay, pack your things na. Dahil nakapag-book na ako ng ticket natin at aalis tayo tomorrow night. Ano? Agad-agad? Yes! Alam ko naman na papayag kayo. And the ticket were non-refundable. So you had better pack your things now. Napatigil na lamang sina Marie Chris at Devonta. Ganun talaga si Tami. Super spoiled at wala talagang pakialam sa pera. Kahit saan niya gustuhin pumunta, siguradong kasama silang dalawa. Lalo na kapag uuwi ito ng probinsya. Katulad ng napag-usapan, nag-file nga sila ng PTO at agad itong na-approve. After that, pumunta sila sa assembly ground kasi yun ang pinakamalapit sa condo nila at doon nila pinamili ang mga kailangan nila para sa kanilang trip sa Siquijor. Pagkatapos mamili, nagdesisyon silang umuwi at magpahinga. Kinabukasan, maaga silang umalis at pumunta sa airport para iwas traffic. Pagkagaling nila sa Naiya Airport, lumapag ang flight nila sa Dumaguete sa Sibulan Airport pagkatapos ng 1.5 oras na biyahe. Mula sa airport, bumiyahe sila patungo sa Dumaguete Port. Mga 30 minuto lamang ang biyahe nila. Pagkatapos ay sumakay sila ng ferry papuntang Siquijor. Halos hindi mabilang nina Devonta at Marie Chris kung ilang oras sila nagbiyahe, ilang transfer ang ginawa nila. Madilim na ang paligid at halos matumban na sila sa pagod. Ay, final destination na ba natin to, bakla? Kasi pagod na ako. Wala akong maayos na tulog. Tami, please. Sabihin mo na ito ng destination natin. Dahil ayoko na, ha? Eto na. Halina kayo, pumasok na kayo sa loob. Nasa beach resort na ba tayo? Private beach resort ito ng mga girls. Ang ganda, diba? Fresh ang air, ang sarap hangapin. Pwede na ba tayong pumasok sa loob? Gusto ko na talaga magpahinga. Sabi ko nga, tara na, pumasok na. Ano Sana ba? lang ulit, hoy. Sulit ang pagpunta natin dito. Ano ka ba? Alam ko naman na gusto mo yung mga lugar na ganito. Kaya sigurado ako mag-i-enjoy ka. Sana nga. Bukas na bukas maliligo tayo sa dagat, ha? Kasi naman, bumili ako ng mga sexy bikini. Sayang naman, di ko magagamit yun. Oo naman. Pero sa ngayon, pwede. Sundan na natin si bakla, oh. Tara na. Mabuti na lang, no? Binitbit niya na yung maleta natin. Maaasahan din naman talaga yan, eh. Sinabi mo pati. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Sakit ng katawan ko, ha.
Hindi na yata ako kakain ng dinner. Matutulog na lang ako buong magdamag. Ako rin. Sabay nang naglakad papasok sina Devonta at Maricris. Nadaanan nila ang may kalumaan na front desk. Hindi rin ito maayos ang pagkakakabit ng mga letra sa harapan nito. Nakita nilang naroroon si Tammy. Kasalukuyang kinakausap ang may katandaang babaeng marahil na naka-duty ng gabing iyon. Pagkatapos makuha ni Tammy ang susi, umakyat na sila papunta sa silid na tutuluyan nila. Nasa ikalawang palapag iyon at tanaw mula roon ang tabing dagat. Pagkatapos nila, malinis naman ang loob, ngunit halatang luma na ang lahat mula sa dingding hanggang sa kamang gawa sa kawayan na pinatungan na lang ng foam, malinis na comforter at kumot. Ito na yung tutuluyan natin, bakla? Hindi naman kaya tayo magkaroon ng pulmonya dito? Tagos na tagos ang hangin sa labas. Ano ka ba, girl? Mabuti nga yan, hindi tayo gagamit ng aircon. Ang presko kaya. Gagamit na muna ako ng banyo ha. Nanlalagkit na kasi ako. Oy, bilisan mo, Devonta, ha? Gusto ko na rin mag-half bath dahil nangangamoy na ako, no? Oo na, bibilisan ko lang. Ay, kayong dalawa talaga, hindi kayo mabuhay kung hindi nakakapag-half bath. Eh syempre naman, ang haba ng biyahe natin no. Puro alikabok pa. Ang kati kaya sa balat, ang init pa sa pakiramdam. Tama, lalo na't pawisin ako. Oh, bilisan mo na, Devonta, ha? Oo na. Ano, gusto nyo ba magpaluto ako ng pagkain natin? O gusto nyo tikman natin ang sikat sa kanila, ang kinilaw o kaya yung sutukil or salawaki? Hindi naman kami familiar sa mga pagkain na yan, eh. Siguro bukas na lang natin subukan yung mga local delicacies nila. Ngayong gabi, yung familiar meal muna. Inihaw na seafood na lang kaya. Si Devonta, di ba, mahilig yun sa hipon? Oo, medyo damihan mo na lang yung hipon at saka pusit. Okay. Walang tubig. Kanina ko pa pinipihit itong gripo ha. Pero walang tubig. Eto, subukan natin. Ano ba naman yan? Paano ako makakaligo nito? Ang salad. Yan? Isasalin ko ito dito Sige ha. nga. So order natin. Masarap daw ito ha. Ano ba kasi yung saang sa alat? Shellfish. Yung spider conch sa English. Sandali nga, isearch ko muna. Ay, nako. Ina naman ang internet. Ano ba yan? Tommy, Bakit, girl? bakla, walang tubig. Sira ata yung linya ng tubig dito eh. Pwede ba kausapin mo yung nasa entrance kanina? Baka maayos nila ngayon. Yun ang pag-aayusin ko. Paano wala? Check ko nga. O sige, tingnan mo. Wala talaga eh. Kanina ko pa sinusubukan pero wala talagang tubig. Eh bakit? Ano ba nangyari? Walang tubig. Nakakainis naman oh. Gustong gusto ko pa namang maligo. Nanlalagkit na ako eh. Ay nako, oh my gosh naman. Sa lahat ng pwedeng mawala, tubig pa talaga. Akala ko internet at signal lang mahina dito. Bakla ka ng taon, Tammy. Bakit mo naman kami dinala dito? Kaya nga eh. Pumeroy nga muna kayong dalawa dyan. Devonta. May tubig naman eh. Ha? Imposible. Patingin nga. Ayun Ang lakas ng tubig sa faucet. Imposible. Wala yan kanina eh. Maniwala ka. Ay baka Wala naman... talagang tubig yan kanina. Eh kasi, baka naman mali ang pagpihit mo ng faucet. Ha? Oh. Lalo namang imposible. Marunong naman ako magbukas niyan. Wala talagang tubig kanina. Hay nako, wala na kung wala. Ang mahalaga may tubig na at makakapaligo ka na. Tsaka, ganyan talaga dito sa probinsya. Madalas nawawala ng tubig at kuryente.
Kahit sa Maynila naman, di ba? Nawawalan rin. Baka nagkataon lang na walang tubig kanina. Ewan ko. Sige na nga, maliligo na ako. Mabuti pa nga. Siya nga pala. Pinag-usapan namin kanina kung anong ipaluluto ko for dinner. And, ano ba? Ano ba gusto nyo? Dibonta? Maliban sa hipon. Kasi alam ko naman, ipapa-order mo yon. Kung ano yung in-order niyo, edi yun na lang sa akin. Basta wag niyong kalilimutan ng hipon. Okay, iniyaw na seafood na lang ang ipaluluto ko. Final na? Magluluto pa kaya sila? Gabi na eh. Magluluto yan, guest tayo rito eh. At kasama sa binayaran natin yung food. Alright then, sinabi mo eh. Girl, maligo ka na dyan. Baba lang kami para ihanda yung order natin. Mas maganda kung kakausapin ko sila face to face! Ang weird talaga. Dahil sigurado ako, kahit isang patak ng tubig, wala kanina nung binuksan ko ang gripo. Pero, bakit nung pinuksan ni Tammy, may tubig na? Hindi na lamang pinansin ni Dibonda ang pag-uusapan ni Tammy at Maricris tungkol sa pang-order nila ng pagkain hanggang tuluyan ang lumabas ang dalawa sa kanilang kwarto. Mas natuon kasi ang pansin niya sa biglaang pagbabalik ng buhos ng tubig, pero katulad ng sinabi ni Tammy, baka nga dahil probinsya ang kinaroroonan nila at nasa liblib na barangay sila ng Siquijor, kaya ganun ang nangyari. Mabilis niyang tinapos ang pagpapaligo, lalo na nang magpatay-sindi ang ilaw sa loob ng banyo. Hindi naman siya matatakutin sa multo, pero ng mga sandaling iyon nanindig ang balahibo niya. Pagkatapos siyang maligo ay kaagad silang kumain ng in-order ni Tammy at Maricris na pagkain. Nagkwentuhan sila saglit. Ilang oras lang ang itinagal. Nagpasya na rin silang matulog dahil nga pagod sa biyahe. Madaling araw, biglang nagising si Dibonta dahil sa kakaibang lamig ng hangin na bumabalot sa kanyang katawan. Ang lamig naman. Kaya pala, dahil bukas yung bintana. Teka nga, sasarado ko muna. Babangon ako. Biglang kumidlat at sa bintana. Dibonta, ano nangyayari sa'yo, girl? Tommy, sa bintana, sa may puting kortina, may nakita akong aninong nakatayo. Ano? Teka, bakit ang lakas ng hangin? May bagyo ba? Hindi ko alam. Baka meron. Ang lakas din ng kulog at pagkidlat kanina. May tao sa may bintana natin. Kitang-kita ko ang anino niya. Dun sa may puting kortina. Kung gano'n, tingnan natin. Halika kayo. Sandali lang, babangon ako. Ay, ano ba yan? Pumapasok yung tubig ulan dito sa loob, oh. Kailangan nating isara yung bintana. Dibonta! Wala naman tao dito. Baka anino lang yun ang puno yung nakita mo. Hindi eh. Sigurado ako, Tammy. Tao yun. Nakatayo siya dyan mismo sa kinatatayuan mo. Imposibleng anino lang ng puno yun. Promise talaga. May nakita ako dyan. Okay, relax. Kung ano man yung nakita mo, sigurado ako, wala lang yun, alright? Basta, guni-guni mo lang. Tami, wala pa tayong isang araw sa lugar na to kung ano-ano ng kababalaghan ang nararamdaman nitong si Dibonta. Ano ba kayo? Hindi lang kayo sanay sa probinsya. Pero promise, walang kababalagan dito. Kaya nga, bubalik na tayo sa pagtulog, ha? Dahil bukas, ipakikilala ko kayo sa prospect kong boyfriend. Marie Chris, maniwala ka sa akin. Totoong sinasabi ko. Dibonta,
hindi naman sa hindi ako naniniwala sa'yo. Pero wala naman nakita si Tammy sa labas ng bintana sa veranda. Kahit ako, wala nakita. Marahil, yung anino lang ng puno ang nakita mo. Bahala kayo. Basta nagsasabi ako ng totoo. Devonta naman. Nagtalokbong na lamang ng kumot si Devonta. Hindi niya tinangkang alisin ang kumot sa kanyang muka. Kahit na isara nila ang bintana ay malamig pa rin dahil sa malakas na hangin. Hindi na rin siya nakabalik pa sa pagtulog dahil sa takot sa kanyang nakita at sa ingay ng paghampas ng hangin sa dingding at sa bubong, pati na rin ang malakas na hampas ng alon sa dalampasigan. Kinabukasan, halata ang kakulangan sa pagtulog sa mga mata ni Devonta. Pero hindi napigil si Tammy. Kaagad silang dinala sa dalampasigan kung saan may mga nipa shades houses. Kaagad na inilibot ni Devonta ang kanyang mga mata sa paligid. Doon niya lang napagtanto na sila lamang ang tao sa naturang beach at halos puro kakahuyan at karagatan ang nasa paligid. Tila ba walang ibang nakatira sa malapit. Napukaw na lamang ang atensyon niya nang bigla siyang sikuhin ni Marie Chris. Hoy, Ha? Bakit? ipinapakilala ka ni Tammy sa kadate niya. Sorry. Sino nga siya ulit? Tammy. Si Fabio. Ang gwapo niya, di ba? Fabio, ito naman si Devonta. Ang Diyosa niya rin, di ba? Half-foreigner kasi. Ikinagagal ako kayong makilala. Lalo ka na, Devonta. Nice to meet you too. Kumusta naman ang unang gabi ninyo rito sa resort? Maayos naman ba ang tulog ninyo? Pasensya na pala. Hindi ko na kayo naasikaso kagabi. May pinuntahan lang kasi ako sa bayan eh. Ayos lang yun, Fabio. Pagod din naman kami sa biyahe eh. Kaya, okay lang yun. Medyo nangangalumata kami kasi ang lakas ng hangin at ulan kagabi. Oo, may LPA kasi tayo eh. Pero hindi naman dito ang landfall sa Secure. Mabuti naman kung ganun. Baka ma-stranded kami. Mahirap na. 4 na araw lang ang vacation leave namin. Ganun ba? Nako, sayang. Hindi pala kayo masyadong magtatagal dito. Marami pa naman sana akong activities na gustong gawin kasama kayo. Sandali. Baka nagugutom na kayo. Oo nga, Fabio. Siya nga pala, pwede mo ba kaming ipagluto ng food? Sigurado ako, gutom na itong dalawa kong kaibigan. No problem. Ako nang magluluto para sa inyo. Talaga? Ang sweet mo naman. Ang gwapo mo na. Ang sarap mo po. Asi masarap ka siguro magluto, no ha? Bisita ko kayo. Kaya dapat lang naalagaan at asikasuhin ko kayo. Tamang-tama. Bumili ako ng saang at salawaki. Ipag-iihaw ko rin kayo ng karne. Ang sweet-sweet mo naman, Fabio. Tulungan na kita ha, para kunwari, mukha tayong newlywed. Sure. Ikaw, Devonta, anong paborito mong ulam? Wala naman akong specific na paborito. At, Tammy, maliligo lang ako sa dagat Sige, maligo kayo ha. Huwag ka maniwala dyan, adik yan sa hipon. Kahit isang timba pa basta hipon, kaya niyang ubusin. Wow! Tamang-tama, marami rin akong biniling hipon eh. Iluluto ko ang lahat ng yan, Devonta. Salamat ulit. Marie Chris, halika na. Samahan mo muna ako. Maligo tayo sa dagat. Sure. Kanina ko pa gustong lumusong sa dagat. Okay. Tatawagin na lamang kayo kapag tapos na kami magluto ni Fabio. Devonta, dahan-dahan naman
naman sa paglalakad mo. Dahil mo pang sumali sa marathon, no? Hinto muna, inihingal ako. Ano ba naman to? Bakit ba? Marie Chris, Hmm, hindi ka ba nagtataka? saan? Ang lakas ng ulan at ng hangin kagabi. Pero tingnan mo ang paligid. Ang linis. Parang walang bakas ng pag-ulan at malakas na hangin. Oo nga, no? Baka nilinis na ng mga taga-resort. Nilinis. Isa pa yan eh. Wala akong ibang nakikitang staff dito at turista. Tayo lang ang nandito. Baka pinasara ni Fabio. Malay mo, sa kanila tong resort, di ba? Ewan ko. Parang ang weird lang sa paligid eh. Pati na yung si Fabio. Bakit ba nagtiwala ka agad si Tommy sa taong yan? Hindi niya kilala yan. Sa online niya lang nakilala. Tapos, isinama pa talaga tayo dito sa Siquijor. Girl, ang ganda naman ng Sikihoro. Tingnan mo, yung dagat, ang linaw-linaw, dinaig pa sa Bora. Ang ganda nga nitong lugar. Ang sa akin lang naman, dapat hindi tayo nagpadalos-dalos sa pagpunta rito. Dahil hindi naman natin kilala yung taong pinuntahan natin. Kung sa bagay may point ka. Pero bigyan pa natin ng chance. Mukhang mabait naman yung si Fabio eh. At mukhang gustong-gusto siya di bakla. Lahat naman gusto ni Tommy. Basta may tricep, bicep at abs. Walang masamang tinapay sa baklang yun. Basta gwapo, go na lang ng go. Uy, ikaw naman. Hayaan na nating magsaya si bakla. Lalo na't gastos niya lahat ng pagpunta natin dito. Oh. Ewan ko. Basta, iba ang pakiramdam ko simula pa lang kagabi. Hindi na lamang nagkomento pa si Marie Chris. Nagpa siya na lamang itong hubarin ang suot nitong mess cover-up. Saka nalantad ang ganda, maputi at makinis nitong katawan. Pasimpleng binalikan ng tingin ni Dibonda ang kinaroroonan ni Tommy at Fabio. Gusto niyang makita kung nakatingin ba ito sa kanila. Nakahinga naman siya na maluwag nang makita nga nakapokus ito sa kung ano ang niluluto. Lumipas pa ang ilang oras, tinawag na silang dalawa ni Tommy upang kumain. Masaya naman ang lahat maliban kay Dibonda na malihim pa rin ang iniisip. Pagkatapos silang kumain ay nag-sunbathing sila. Pero hindi sumama sa kanila si Fabio na naghihintay lang sa kubo. Pagkatapos silang mag-sunbathing, may sinabihan sila at ayon na rin kay Fabio. Dadalan sila nito at sasamahan sa bundok upang mag-hiking. Labis ang excitement ni Tommy at Marie Chris. Kaagad namang nagpalit ng hiking gears. Pagkatapos ay dumiretso na sila sa front desk. Wala bang tumatao sa front desk? Wala eh. Close kasi itong resort. Exclusive para sa atin. Ano? Bakit? Magkano bang ibinayad mo, Tommy? Baka mamaya sobrang mahal ah. Oo nga. Gusto mo ba? Mag-ambag na lang kami sa'yo? Ano ba kayo? Wala akong ginastos, no? Dahil si Fabio mismo ang nagpasara ng resort para walang istorbo sa atin. Ay, bongga. Bet ko na talaga yung si Fabio mo. Akin lang siya, no? Wala nang kung ano-ano dyan. Wala naman akong sinabing aagawin ko. Duh. Hey guys, ready na ba kayo? Ready na kami, Fabio. Aalis na tayo. Oo, para maaga tayo matapos at hindi tayo abuti ng dilim sa daan pa uwi. Bet ko yan. Tara na guys. Excited na akong kumuha ng picture. Alright then. Pag-umpisa na tayo maglakad. Hindi na lamang kumibo si Dibonda. Tahimik siyang sumunod sa tatlo habang naglalakad sa matarik na daan. Sa bawat nadadaanan nila, binabali niya ang maliit na sanga ng halaman. Hindi niya alam kung bakit yun ginagawa, pero patuloy pa rin sa ginagawa ang lalaki.
Paakyat na sila ng bundok nang mapansin niya ang mga kakaibang ukita sa mga punong kahoy, mga bilog na may krus sa gitna. Biglang nag-iba ang pakiramdam ni Dibonda. Tila ba siya lang ang nakakakita ng mga iyon dahil ang dalawang kaibigan niya ay masayang nagkukwentuhan kay Fabio hanggang makarating sila sa tuktok ng bundok. Ang ganda mo, si Kihor! Woo! Tama ang siwi ng hangin dito sa itaas. At parang abot ko na ang mga ulap. Ang ganda dito, Fabio. Sabi ko naman sa inyo, magugustuhan nyo dito. Ikaw, Devonta, nagustuhan mo dito? Ha? Oo, nagustuhan ko. Ang ganda. Parang altroy naman ang pagkakasabi mo, girl. Walang kalatoy-latoy. Walang kana. Baka pagod lang si Devonta. Ang taas din kasi ng inakyat natin Huwag ka nga. Sanayan mag-hike, no? Inaakit nga namin ang Mount Pulag nang wala yung reklamo. Medyo hindi lang maganda ang pakiramdam ko. Huwag niyo na lang ako intindihin. Bakit? May masakit ba sa'yo? May sakit ka ba? Gusto mo bumalik na tayo? Hindi. Huwag na. Napakamaalalahanin mo naman, Fabio. Natataranta ka na dyan eh. Huwag mo nang intindihin tong si Devonta. Si Tammy asikasuhin mo. Baka mamaya, magtampo yan sa'yo. Sige. Oo nga naman, Fabio. Pag maintindihan ng mga friends ko, independent woman ang mga yan. Ang mabuti pa, kunan mo lang ako ng picture sa Sea of the Cloud. Sige. Alika, doon tayo, Fabio. Hawakan mo naman kamay ko at alalayan mo ako. Nakalayo na yung dalawa. Girl, ano ba nangyayari sa'yo? Kanina ko pa napapansin na parang wala ka sa sarili mo. Tungkol pa rin ba to sa nangyari last night? Hindi yun ang iniisip ko. Hindi niyo naman ako pinaniniwalaan, diba? Hindi naman sa hindi. Pero kasi, wala naman akong napapansin na kakaiba. Tulad ngayon, parang normal naman ang lahat. Paano walang nangyayaring kakaiba? Malakas ang hangin at ang ulan kagabi. Pero tingnan mo, wala man lang bali yung mga punong kahoy. Tuyong-tuyo din yung lupa. Ano yun? Natuyo na lang basta? Ewan ko din, Devonta. Hindi ko rin alam. Hapon na nang bumaba sila sa bundok. Masayang masaya si Natami habang kausap nito si Fabio. Pagkarating nila sa resort, kaagad nang makyat ng silid si Devonta habang naiwan naman sa ibaba sina Maricris at Tammy. Pagkapasok pa lamang ng kwarto'y kaagad niyang kinuha ang kanyang bag upang kunin ang kanyang cellphone. Akmang tatayo na sana siya nang bigla siyang mapahinto. Ano yun? May bigla akong narinig na paglagaslas ng tubig sa loob ng banyo. May tao ba sa loob ng banyo? Sinong nandyan sa loob? Patuloy pa rin ang paglagaslas ng tubig. Pero may naririnig akong parang umiiyak sa loob ng banyo. Ang mabuti pa, dahan-dahan kong ipipihit ang pagbukas ng pinto ng banyo. Ayan. Sino nandyan? May babae sa loob ng shower room. Nakatilikod siya sa akin. Nakasuot siya ng kulay puting bestida. Unti-unti siyang lumilingon sa akin at ang mukha niya puno ng kalmot at may
nakatarak sa lig niya. Multo! Multo! Hindi. Ang tubig na nanggagaling sa shower. Kulay dugo na ngayon. Huwag kang lalapit sa akin. Huwag kang lalapit! Devonta! Devonta! Ano nangyari sa'yo? Huwag! Hindi ka na sumisigaw, Devonta! Ano ba? Huwag kang lalapit! Layuan mo ako! Layuan mo ako! Devonta, ano ba nangyari sa'yo? Bitawan mo ako! Hindi! Mahigpit na magkakahawak na sa balikat ko! Devonta! Nasasaktan ako! Isa ka multo! Isa kang halimaw! Halimaw ka! Devonta! Bitiwan mo si Maricris! Dami! Tulungan mo ako! Nasasaktan ako! Tulungan niyo ako, please! Diyos ko! Ano ba kasi nangyayari? May halimaw! May halimaw! Taranta si Tammy sa ginawa niya upang matulungan si Maricris at maalis ito sa mahigpit na pagkakahawak ni Devonta. Basang-basa silang tatlo nang dumating si Fabio. Nagtataka kung ano ang nangyari sa kanila. Isinara nito ang shower, pagkatapos ay tinulungan silang mailagay sa kama ang nawalang malay na si Devonta. Tulala si Maricris at si Tammy dahil hindi nila alam kung ano ang dahilan kung bakit nagkaganon si Devonta. Kaya naman, nang magising ito, nag-alangan sila kung lalapitan ba nila ang kaibigan o hindi. Anong nangyari? Ikaw ang dapat naming tanungin, Devonta. Anong nangyari at bakit bigla mo na lang hinawakan ng napakahigpit sa balikat si Maricris? At bakit nasa shower room ka? Basang-basa ka niyang maabutan ko at nagsisigaw. Tapos, bigla mo na lang akong sinugod at hinawakan ng mahigpit na mga balikat ko. Bigla na lang bumukas ang shower. Kaya pumasok ako sa banyo. Tapos, nakita ko yung babaeng umiiyak sa loob ng shower room. Tapos, bigla siyang lumingon sa akin. Yung mukha niya, nakatatakot. Puno ng sugat at kalmot ang leeg niya. May nakatarak na matalim na bagay. Tapos, yung tubig na nagaling sa shower, bigla siyang naging dugo. Ano? Devonta, wala naman akong nakitang kung ano-ano sa loob kanina. Ikaw lang. Umiiyak ka at nagsisisigaw sa shower room. Hindi totoo yan. Alam ko ang nakita ko. May multo dito. Kitang-kita ko. Bakit ba ayaw niyo akong paniwalaan? Dahil wala naman kami nakita. Ano bang nangyayari sa'yo, Devonta? Ayaw mo ba ng bakasyon natin ito? Tommy, sasama ba ako kung ayaw ko sa bakasyon na to? Guys, please. Nagsasabi ako ng totoo. May kakaiba sa lugar na to. Lalong-lalo na sa beach resort na to. Ay, I think, kailangan mo munang magpahinga. Mag-usap na lang tayo kapag okay ka na. Bakit ayaw niyong maniwala sa akin? Okay, fine. Devonta, huwag ka naman ganyan. Kami, hayaan na muna natin siya. Lumabas muna tayo ha. Ikuha na lang natin siya ng pagkain. Okay, Devonta. Lalabas kami saglit at babalik kami dito kaagad. Magpahinga ka muna, okay? Hindi na lamang sumagot si Devonta. Pero lihim siyang napaiyaka dahil kahit ano pang paliwanag niya, hindi pa rin siya pinaniniwalaan ni Tammy at Maricris. Ilang minuto lang ang lumipas bago niya marinig ang mga yabag at ang pagbukas ng pinto. Rinig niya rin ang boses ni Tammy na sinabihan si Maricris. Nagising na siya para kumain. Pero mas pinili pa rin ni Devonta na magkunwaring tulog
hanggang sumuko na rin si Maricris. Lumipas ang mahabang gabi. Hindi man lang bumangon si Devonta mula sa kanyang kinahihigaan. Takot siyang pumunta sa banyo. Takot na makitang muli ang babaeng nakita niya. Kinabukasan, madilim pa ang paligid nang bumangon sina Tammy at Maricris. Nag-usap ang dalawa kung paano nila lalapitan at susuyuin ang kaibigang si Devonta. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Baka magalit at tuluyan tayo hindi kausapin. Ay, hayaan mo muna natin siya. Kasi mukhang masama talaga loob niya at hindi natin siya pinaniniwalaan. Maricris, ikaw ba? Naniniwala ka sa multo o kaya aswang? Di ko alam. Wala naman ako nakita eh. Huwag na kayo magbulungan. Naririnig ko pa rin kayo. Devonta, sorry na. Sorry na. Huwag ka na magalit sa amin. Hindi naman ako galit. Nagtatampo lang. Sige, lalabas na muna ako. Oh, saan ka pupunta? Sasamahan ka namin. Huwag na. Gusto ko mapag-isa. Pero, Huwag naman ang pigilan. Baka mamaya lalo pang mainis. ikaw naman kasi bakla ka. Hindi ka wala nag-background check bago tayo nagpunta rito. Huwag mong sabihin na pati ikaw naniniwala ka sa multong sinasabi ni Devonta? Ewan ko. Pero, paano kung totoo? Hay nako, ang nega. Walang multo, walang aswang, walang kahit ano dito. Ang meron lang, may Fabio. Napabuntong hininga na lamang si Maricris. Naguguluhan na rin. Kung paniniwalaan niya ba si Devonta, lalo na't mukhang nagsasabi naman ito ng totoo. Samantala, si Devonta naman ay nagtungo sa front desk. Nagtataka pa siya nang makita ang matandang babae. Mailap ito at umiiwas ng tingin sa kanya. Gayunpaman, nilapitan niya pa rin ito upang kausapin. Magandang umaga po. Ako nga pala si Devonta. Kami ho yung guest sa second floor. Magandang umaga naman sa'yo. Anong may paglilingkod ko? Noong nakaraang gabi po, may nakita akong kakaiba. Ewan ko po kung maniniwala kayo sa akin. Pero may nakita po akong babae sa shower room. Bakit po kayo natigilan? Miss Devonta, marami pa ho akong gagawin. May alam ho ba kayo? May multo po ba dito sa resort ninyo? Walang multo dito. Kung ano ba ang nakita mo, marahil ay gunig-gunig mo lang. O kaya'y naninibago ka lang. Dahil ibang kapaligiran dito sa probinsya kaysa sa Maynila. Pero malinaw po talaga yung nakita ko. Katulad ng sinabi ko, walang multo, walang aswang, walang mangkukulam dito sa resort na ito. Marahil ay katulad ka rin ng iba na gano'n ang tingin sa aming mga taga rito. Ho? Lola, wala po akong intensyon na gano'n. Sinasabi ko lang po kung anong nakita ko. Dahil kahit ako, naguguluhan at natatakot. Lalo na mga kaibigan ko na hindi naniniwala. Dahil wala nga. Lola Lucinda? Ano nangyayari dito? Itong bisita mo, Fabio, may itinatanong sa akin. Ako na pong bahala sa kanya. Devonta, pwede bang sumunod ka sa akin? Mabigat ang mga paanga sumunod si Devonta kay Fabio. Dinala siya nito sa isang shade house.
Malapit sa bila na kanilang tinutuluyan, binigyan siya nito ng maiinom na juice. Iniabot niya naman iyon sa pinata pero hindi niya kaagad ininom. Tungkol sa nang itinatanong mo kay Lola Lucinda. Hindi ka rin naman maniniwala. Kaya mas mabuting wag ko nalang sabihin. Hindi mo pa nga sinasabi sa akin eh. Pero pinapangunahan mo na ako. Sige. May nakita akong multo sa shower room namin. Maniniwala ka ba? Bakit hindi? Kung totoong nakakita ka nga talaga. Anong problema doon? Anong problema doon? Ang problema, walang naniniwala sa akin. Kahit mga kaibigan ko hindi naniniwala. Iniisip nilang killjoy ako. Na ayoko ng bakasyong ito. Devonta, ako, naniniwala ako sa'yo. Bakit ka naniniwala sa akin, Fabio? Alam mo, hindi ko alam kung bakit iba yung pakiramdam ko sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko pa masabi. Pero sana, huwag mong sasaktan si Tommy. Dahil ako makakalaban mo. Ha? Salamat dito sa juice. Aalis na ako. Babalik na ako sa kwarto namin. Hindi na tumugon pa si Fabio. Naiwan ito sa shed house. Sakto namang nakasalubong ni Devonta si Tammy sa may pasilyo at tinanong nito sa kanya kung nakita niya ba si Fabio. Kaya sinabi niya ritong naroroon ito sa shed house kung saan niya ito iniwan. Nagmamadali namang umalis si Tammy patungo sa kinaroroonan ng lalaki. Samantalang si Devonta ay may nadaanan niya ang front desk kung saan nakaupo ang matandang si Lucinda. Nang tapunan niya ito ng tingin, umiwas kagad ito ng tingin. Nagpa siya sanang bumalik si Devonta sa kanilang silid nang may mamataan siya sa dalampasigan. Sandali lang! Huwag ka munang umalis! Ngano man? Unsa man imong tuyo ka na ako? Pasensya. Hindi kita naiintindihan. Taga Manila ka? Marunong kang magsalita ng Tagalog? Gamay ra, kaunti lang. Okay lang. Ako si Devonta. Ikaw, anong pangalan mo, bata? Ako si Pabling. Pabling? Gusto ko sanang magtanong sa'yo, tungkol sa lugar na to. Bakit walang naliligo dito? Sirado naman di dugay ang baybayon. Ngano nga niya ka dire? Ano? Pwedeng pakitagalog naman, no, please? Sarado. Ang baybay. Sarado. Ha? Sarado ang buhangin? Hindi. Itong lugar. Sarado, dugay na. Ibig mong sabihin, itong resort na to, matagal nang sarado? Oo. Dugay na ni Sarado. Sige, lakaw na ako. Basin kipangita na ako sa balay. Sandali lang, bata. Huwag ka na munang umalis. Marami pa akong gustong itanong sa'yo. Mag-alis na kayo dito. Kasi, sarado na gani ining baybayon. Hindi mo ako intindihin kay dili ako marunong mag-istorya sa Tagalog. Pero, may kilala ka bang may sasakyan katulad ng jeep? O kotse, tricycle, yung mga lokal lang dito? May alam ka bang daan papuntang bayan? Adon ako'y Kayla. Akong tiyo. Tumango siya. Ibig sabihin, meron siyang kakilala. Kung gano'n, pwede ko ba siyang arkilahin papuntang bayan? Pangutanon ako si tiyo. Sige, salamat. Maraming salamat. Ihintayin ko kayo dito sa dalampasigan, Ganitong oras din bukas. Please. Inosenteng tumango ang batang si Pabling kahit halata sa kanyang muka na nahihirapan siyang intindihin ang mga sinasabi ni Devonta. Kahit paano'y nakakaintindi naman siya ng Tagalog dahil madalas may mga turistang pumupunta
sa mga kalapit na beach sa kanilang lugar, lalo na sa kanilang bayan. Gayunpaman, hirap pa rin at halos lahat ng tao sa liblib ng baling iyon na makisalamuha sa mga taong galing sa Maynila. Samantala, nagmamadaling bumalik si Dibonta sa kanilang kwarto. Nabigla pa si Maricris sa biglaang mabilis na pagpasok ni Dibonta sa loob ng kanyang silid. Oh, saan ka galing? Nagkita ba kayo ni Tammy sa labas? Oo, nagkita kami. Magkasama yata sila ni Fabio. Teka, anong ginagawa mo? Bakit nag-uumpisa kang magligpit ng gamit mo sa maleta? Uy, ano ba, Dibonta? Bakit ba? Sinabi ko naman sa inyo, masama ang kutob ko sa lugar na to. May nakita akong bata kanina sa may dalampasigan. Tinanong ko siya kung bakit walang ibang tao dito sa resort na to maliban sa atin. Alam mo ba kung anong sabi niya? Ano? Walang tao dito dahil matagal nang sarado ang resort na to. Teka. Naguguluhan ako. Paano matagal na itong sarado? Ibig sabihin, nagsinungaling si Fabio sa atin? Oo, nagsinungaling siya. Pero di ba sabi ni Tammy, talagang ipinasara tong resort at exclusive lang talaga sa atin? Marie Chris, once and for all, maniwala ka naman sa akin. Matagal na tayong magkaibigan. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Dibonta, kasi... Okay, fine. Ayaw mo maniwala? Bahala ka. Basta ako, aalis na ako rito. Kinausap ko na yung bata. Ang sabi ko, kikitain ko sila bukas ng umaga sa dalampasigan. Ihahatid nila ako patungong bayan. Oh my gosh, pwede ba? Pag-usapan muna natin to. Huwag ka namang padalos-dalos. Hintayin muna natin si Tammy. Pag-usapan natin tong tatlo. Alam mong hindi uuwi si Tommy. Lalo't nahuhumaling siya kay Fabio. Ikaw, kung gusto mong magpaiwan dito, wala namang problema. Basta ako, uuwi na ako. Ano ba naman yan? Hindi ko na tuloy alam kung anong gagawin ko. Malaki ka na. May sarili ka ng isip, Marie Chris. Magagawa mong magdesisyon kung anong sa tingin mong tama para sa'yo. Dibonta? Mabilis na inayos ni Dibonta ang kanyang mga gamit. Wala nang nagawa si Maricris kundi ang panuurin siya habang inililigpit ng kanyang mga gamit. Lumipas ang buong araw na yun. Hindi na bumalik ng kanilang sinlid si Tammy. Sa isip ng dalawa marahil kasama nito si Fabio at namamasya lamang. Nang sumapit na ang dilim, napilitan si Dibonta na sumama kay Maricris patungo sa front desk upang magpaluto ng pagkain pagkat hindi gumagana ang intercom sa kanilang silid. Pagdating nila sa front desk, wala roon ang matandang si Lucinda. Walang ilaw, walang bakas ng tao. Malamig ang simoy ng hangin. Tumatagos hanggang buto nila. Madilim na ang paligid na parabang muling nagbabadya ang pagbagsak ng isang malakas na ulan. Bahagyang napatigil sa paglalakad si Dibonta, bagay na ipinagtaka naman ni Maricris. Bakit, Dibonta? Naamoy mo ba yung naamoy ko? Parang amoy ng isang nabubulok na patay. Parang patay na hayop. Ang baho! Oo nga, no? Baho naman. Parang amoy nabulok na isda. Parang doon ang galing sa likod ng bahagi nitong villa. Walang tao rito. Wala si Aling Lucinda. Ang mabuti pa, pumunta tayo sa likod na bahagi. Ano? Dibonta, baka mamaya kung anong nasa likod niyan. Akala ko ba hindi kayo naniniwala ni Tammy sa aswang? O di kaya sa multo na sinasabi ko? Wala naman kasi ako nakita nung sinabi mong may nakita kang multo eh. Halika na. Samahan mo akong pumunta sa likod nitong villa. Aalamin natin
kung saan nanggagaling ang napakabahong amoy na yun. Sige na nga. Kahit nangangatog ang tuhod ko sa takot. Wala nang nagawa si Maricris kundi ang kumapit ng mahigpit sa braso ng kanyang kaibigan. Halos manginig ang kanyang mga daliri. Pareho silang kinakabahan habang dahan-dahang tinatahak ang likurang bahagi ng dila. Sa bawat takbang, lalong sumisingaw ang napakabahong amoy, makapal at nakasusulasok na parang dumidikit sa kanilang lalamunan. Gusto man nilang umatras, nananaig pa rin ang pagnanais na malaman kung ano iyon at saan nagmumula. Kaya't nilakasan nila ang kanilang loob. Maingat silang naglakad sa madulas na semento. Pinipigil ang bawat paghinga hanggang tuluyan silang makarating sa pinakalikurang bahagi noon. Doon sila biglang napatigil sa pagitan ng dilim at ng mga anino ng mga punong kahoy nang may maaninag silang isang figura. Devonta, teka sandali. May isang matandang babayang ang naghuhukay dito sa likod ng villa. Ang mahaba at puti niyang buhok. Parang Kay Aling Lucinda. oo nga. Pero bakit siya naghuhukay ng ganitong oras? At hindi man lang siya gumagamit ng ilaw. Sinasabi ko na sa iyo eh. May kakaiba sa lugar na to. Pati na sa mga tao dito. Diyos ko. Ayun! May inihulog siya sa butas na parang isang sako. Parang mabigat at anong laman ng sako? Hindi ko alam. Ay, lilingon siya dito sa atin. Anong gagawin natin? Oh my gosh! Alika, pagtago tayo. Nakita niya ba tayo? Nahuli niya ba tayo? Huwag ka maingay. Baka mamaya marinig niya tayo. Devonta, ang baho-baho dito at nakakatakot. Parang anumang oras may lilitaw na aswang. Sinabi ko naman sa iyo eh. Pero ayaw mong maniwala sa akin. Sorry na. Nasaan na siya? Andyan pa ba? Oo, kailangan na nating umalis dito. Bago pa tayo makita at mahuli. Sige, tayo na. Bumalik na tayo sa kwarto natin. Sige, tayo na. Kahit natatakot ay sinikap ng magkaibigan na makaalis sa likod ng villa nang hindi nakikita ng matandang si Lucinda. Habol hininga sila na makabalik sa kanilang tinutuluyang kwarto. Tinulak ni Maricris kahit wala siyang nakitang kakaiba katulad ng mga nakikita ni Devonta. Sapat na para sa kanya ang nakita niyang may hinuhukay sa likod ng bahay ang matandang si Lucinda. Devonta, sa tingin mo, ano kaya yung laman ng sako na inihulog doon sa hinuhukay niyang lupa? Hindi ko alam. Basta gusto ko lang makaalis na sa lugar na ito. Pero si Tommy, paano si Tommy? Kerr! Sorry ha. Ngayon lang ako. Nalibang kasi ako kasama si Fabio. Eto nga pala may dala ako pagkain natin. Saan kayo nagpunta, Tommy? Pumunta kami doon sa isang lamay. Lamay? Anong ginagawa niyo doon? Ginagawa, eto naman ang OA mag-react. Nadaanan lang namin tapos may kakilala pala si Fabio doon kaya doon muna kami saglit. Teka, bakit ganyan ang itsura nyo? Parang may kinatatakutan kayo. Anong meron mga te? Tommy, kilala mo ba talaga yung si Fabio? I mean, hindi naman siya masamang tao, di ba? Marie Chris, kinikilala ko pa lang yung tao. Bakit pa? Anong issue? Kanina kasi, lumabas kami. Tapos? Hindi namin naabutan doon ng matandang si Aling Lucinda. Ano naman? Tapos,
Nakaamoy kami ng sobrang baho. Parang patay na hayop na nanggagaling sa likod ng villa. Kaya pinuntahan namin ni Marie Chris. Tami, nakita namin doon si Aling Lucinda. Naghuhukay at may inihulog siya na sako. Doon sa hukay mismo. Yun naman pala eh. Anong problema doon? Tommy, hindi mo ba naisip na baka kriminal yung matanda? Ano? Ang tataba ng mga utak ninyo. Huh, ang tanda-tanda na ni Aling Lucinda. Paano siya makapapatay ng tao? Tami, makinig ka na muna. May nakausap akong bata kanina. Ang sabi niya, matagal na raw sarado ang beach resort na to. Sarado naman talaga to dahil ipinasara ni Fabio para sa atin. Hindi ganun yung punto ko. Ang punto ko, matagal na tong sarado. Bago pa tayo dumating dito. Debonta, Marie Chris, mga kaibigan ko kayo. Hindi ko naman kayo ipapahamak. Sige, para matigil na kayo sa pagdududa ninyo, pumunta tayo sa likod ng bahay. Huhukayin natin yung hukay na sinasabi ninyo na hinukay ni Aling Lucinda para makita natin kung ano ang laman. Ano? Babalik tayo doon? Baka mamaya Magandang ideyang naisip ni Tami Marie Chris. Para malaman din natin kung anong inihulog ni Aling Lucinda sa hukay kanina. Oh my gosh. Oh my God. Huwag mo po kami pababayaan, please. Gaya ng napag-usapan nilang tatlo, tahimik silang nagtungo sa likod ng bahay, pilit na iniiwasang makapagliga ng kahit na konting ingay. Halos hindi sila humihinga habang dumadaan sa front desk. Ngunit wala silang nadatna ng kahit na sino. Wala doon ang matandang si Lucinda. Nagpatuloy sila patungo sa likurang bahagi ng villa. Pagdating nila doon, bumungad sa kanila ang preskong lupa, madilim, basa, at halatang kamakailan lamang ang hinukay nito. Yun ang lugar na nakita nilang pinaghukayan ni Lucinda. Gamit ang isang maliit na palang nakita nila sa gilid ng villa, pinagtulungan nilang hukayin muli ang lupang nakabaon sa hukay. Bawat bagsak ng pala ay may kasamang kaba. Bawat sandali ay tila ba mas humihigpit ang hangin sa paligid. Ilang minuto rin nilang ginawa yun hanggang bigla na lamang tumama ang bakal sa isang matigas na bakal. Kuminto sila. Unti-unti nahawi ang lupa. Tumambad sa kanilang harapan ang isang itim na sako. Diyos ko, ito yung sako nakita natin kaninang inihulog niya. Tama, ito nga yun. Kung ganun, buksan natin para makita natin kung ano ang laman ng sakong ito. Ikaw na magbukas, Tommy. Natatakot ako. Baka kung ano laman yan. Oo nga, ako na nga magbubukas. Ayan, kakalisin ko na ang pagkakatali. Diyos ko, may lumitaw na ulo. Ulo ng Ulo. tao. Teka. Oh my God! Ito yung lalaki patay kanina sa lamay. Anong ibig mong sabihin? Ninakaw nila yung bangkay. Oh no. Tommy, baka kriminal ang mga taong napuntahan natin dito sa Sikihor. Kailangan na nating umalis dito. Baka mamaya, tayo pang biktimahin nila. Oh my God. Natatakot na ako. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Bumalik na tayo sa kwarto natin. Kunin na natin yung mga gamit natin. Pero si Fabio, kailangan malaman ni Fabio ang ginawa ni Aling Lucinda. Tami, makinig ka sa akin. Hindi natin alam kung sinong dapat nating pagkatiwalaan sa lugar na to. Anong gagawin natin? Magsuplong kaya tayo sa pulis. Walang ibang bahay dito. At wala ring signal. Napakahina. Halos hindi nga tayo makapag-send ng message man lang. Umalis na tayo dito. Ibalik na natin sa hukay ang sakong yan.
at tabunan natin ulit ng lupa. Bakit ba? Sa palagay mo ba, oras na matuklasan nilang alam na natin ang sikreto nila, makakaalis pa tayo dito ng buhay? Tama si Devonta, Tammy. Dapat hindi nila malaman na may alam na tayo sa krimeng ginawa nila. Sige na nga. Oh my God. Hindi ko lubos maisip na mangyayari ito sa buhay ko. Mabilis na inihulog ng tatlo ang sako sa hukay. Agad nilang pinagtulungan itong tabunang muli ng lupa. Nagmamadali ang kanilang mga kilos. Umiiyak si Maricrisa habang taranta naman si Tammy. Si Devonta, bagamat nanginginig sa takot, pilit na nilalakasan ang kanyang loob at nag-iisip ng paraan kung paano sila makaalis sa lugar na yun at makararating sa bayan, lalo pat hindi nila kabisado ang lugar at wala rin silang mahihinga ng tulong maliban sa batang kanyang nakausap. Nang tuluyan na nilang maihulog ang bangkay sa hukay at matabunan muli ng lupa, akma na sana silang aalis, ngunit bigla silang napatigil nang marinig ang mga yabag na papalapit. Sa takot ay dali-dali silang nagkubli sa ilalim ng silong ng isang kulungan ng mga kambing. Halos hindi sila makahinga, lalong-lalo na ngang makita nila kung sino ang dumarating. Ang baho. Para akong maduduwal sa amoy. Teka, ang paparating, Si Fabio, my loves. Sandali, lalabas ko. Lalapit ako lang si Fabio, my Wag. loves. tingnan mo, Tammy. Mahal, ano nangyayari? Bakit nag-iiba ang anyo niya? At nagkakaroon siya ng mahabang pangil at malaking kuko? Ang katawan niya naging kulay itim. Aswang! Aswang si Fabio! Okay, maingay. Baka marinig niya tayo dito. Hinuhukay niya at inilabas yung sako, yung bangkay. Inuumpisa niyang kainin yung bangkay. Oh my God! Anong klaseng animal yan? Isa siyang balbal. Akala ninyo ba hindi ko alam ang bawat kilos ninyong tatlo? Kasabot ka ni Fabio. Kaya pala hindi ka naniniwala sa akin na may nakita akong multo at hindi ka makatingin sa akin ng diretso dahil kasabot ka niya. Oo, at ang multong nakita mo ay ang multo ng mga naunang pinatay dito ni Fabio. Nagpapakita sila sa iyo upang bigyan ka ng babala na umalis kayo rito. Pero ang tatanga nyo, ang tanga ng dalawang kaibigan mo, hindi ka pinaniwalaan. Hindi kami tanga, ha? Walang hiya kayo? Mga scammer! Mga aswang! Huwag mo kaming sasaktan. Parang awa mo na. Pasensya ka na, Marie Grace. Kailangan ko kayong patayin upang makain kayo ng apo ko. Ano? Ikaw ang pumapatay? Oo. Dahil ang isang balbal na aswang na katulad ni Fabio, ang kinakain niya ay mga bangkay. Kaya nagnanakaw siya ng bangkay sa mga lamay at pinapalitan ng totoong katawan ng bangkay ng isang katawan ng saging. Pero sa paningin ng mga tao, yun pa rin ang bangkay na kanilang pinaglalamayan. Pero ang totoo, nanakaw na ng isang balbal na katulad ni Fabio
Guys, nakita na tayo ni Fabio. Nanilis ka kanyang mga mata at nakakamatay ang baho niya. Sige na, Apo. Ako nang bahala sa tatlong ito. Lola, maaari kitang tulungan. Hayop ka, Fabio. Mahina lang ang itsura mo. Mahina ka nga rin magsalita. Sigurado wala kang laban sa amin. Akala ko pa naman totoo ka. Mas malala ka pa pala sa mga scammer na hayop ka. Hindi ko kasalanan kung tanga ka. Tommy, hindi ko problema kung nagpauto ka sa akin at pumunta ka rito sa Sikyon. At tamang-tama, may bonus ka bang dala. Hayop ka! Aswang ka! Huwag kayong mag-alala. Dahil hindi na kayo sisikatan pa ng araw. Tumakbo na tayo. Bilis na! Tayo na kami! Tumakbo na tayo! Ay, Pablo, hindi niyo ako! Huwag na kayong tumakbo! Wala kayong matatakbuhan! Walang tutulong sa inyo dito! Huwag kayong mag-alala! Hindi ko kayo pahihirapan! Patayin ko kagad kayo! Huwag kayong hihinto! Tumakbo lang tayo ng Paano natin matatalo dalawang aswang na yun? Ang sabi, pwede daw pangutang asin. Ano ba yan? Wala tayong asin! Sa dagat! Sa dagat! Andiyan na Punta sila! tayo sa dalampasigan! Andiyan na sila! Bakit? Sa tubig dagat nanggagaling ang asin! Malay natin! Takot silang lumusong sa tubig dagat! Paano kung hindi mamatay? Naku! Wala na tayong ibang choice! Bilisan niyo ang pagtakbo bago pa nila tayo maabutan! Ano ba yan? Mahirapan. Bumalik na kayo dito. Huwag na kayong tumakbo. Wala na bang kayong ibang mabubundan? Gusto mo pa mabuhay? Marami pa akong gusto marating! Bilisan niyo sa pagtakbo! Marikais! Dahil oras na maabutan tayo ng dilawang aswang! Hindi mo naman pupuntahan ang gusto mo marating! Kahit halos madapa ang tatlo sa kanilang pagtakbo, hindi sila huminto. Malinaw nilang naririnig ang halakaka ng dalawang aswang na humahabol sa kanila. Tila ba pinaglalaroan lamang sila ng mga ito. Wala na silang ibang mapagpipilian. Wala na silang alam na anumang panglaban sa mga aswang sapagkat kailanman hindi nila inakala na totoo nga ang nilalang na iyon. Para sa kanila, mga kwentong bayan lamang ang aswang, mga alamat na naikwento sa mga liblib na lugar sa probinsya. Hindi kailanman sumagi sa kanilang isip na mararanasan nila mismo ang ganong klaseng bangungot. Nang makarating sila sa dalampasigan, agad silang lubusong sa tabing dagat. Kahit pa nanunuot sa buto ang lamig nito, doon sila natigilan sapagkat nakita nilang umatras sina Fabio at Lucinda na parabang hindi nila kayang tawirin. Lumusong sila sa dagat! Umahon kayo riyan. Ano nangyayari? Bakit hindi nila tayo nasusundan dito? Oo nga. Hanggang sa may dalampasigan lamang sila. Tama ang hinala ko. Takot sila sa tubig alat. Kung ganon, yung pala ang dahilan kung bakit isang beses hindi ka naliligo sa dagat na damuho ka. Dahil takot ka pala sa tubig. Dahil aswang ka! Tami, umahon ka riyan sa dagat. Ayusin natin to. Hindi ba sabi mo sa akin, mahal mo ako? Kung mahal mo ako, sasama ka sa akin! Tami, huwag kang magpapalinlang sa kanya. Nililinlang ka lang niya para umahon ka dito sa tubig dagat. Pero, mahal niya raw ako Tibonta, matagal ko na pinangarap na may lalaki magmahal sa akin. Diyos ko! Hinihipnotis mo niya si Tommy! Tibonta! Itigil mo ang ginagawa mong aswang ka.
Hindi kami papayag na mabiktima mo ang kaibigan namin! Tami, huwag kang makikinig sa kanila. Halika, sumama ka sa akin. Isama mo ang dalawang mong kaibigan para magsasama na tayo dito sa islang ito. Halika, mahal ko. Umahon ka riyan sa tubig dagat. Oo, mahal ko. Sasama kayo sa akin dalawa. Ayoko! Bitawan mo ako, Tami! Sige pa po. Konti na lang. Makakaahon na sila sa tubig dagat. Mapapatay ko na sila para sa'yo. Bitawan mo ako, Tami! Lakasan mong loob mo, Sasama Tami! ka sa akin. Nilalason niya ang utak mo! Hindi. Ginagamitan ka niya ng itim na kapangyarihan! Sige pa, Tami. Kaunti na lang. Dalhin mo sa akin ang mga kaibigan mo. Oo, mahal ko. Dadalhin ko sila sa'yo. Tami, wag! Huwag mo siyang susundin! Wala na kayong magagawa. Mapapasa amin na rin kayo. Sa amin pa rin ang huling halakak. At mabibiktima pa rin kayo ng balbal. Yun ang akala mo. Etong sa'yo. Walang hiya ka! Hindi! Ang balat ko! Anong nangyayari? Sinubukan ni Fabio na gamitin ang itim na kapangyarihan niya. Sinubukan mo kaming ialay sa kanya. Oh my God. I'm so sorry, girl. Sabuyan natin sila ng sabay-sabay ng tubig dagat. Mukhang nangihina sila kapag nababasa sila ng tubig dagat. Oo, katulad nito. Ano ba? Lululorin natin kayo kung aswang kayo. Nanghihina. Wag, apo ko. Ako na lang ang patayin niyo. Wag ang apo ko. Hindi namin kayo titigilan sa pagsabay ng tubig dagat. Ito pa. Nangihina na sila. Hindi sila makakilos. Ikapos natin sila. At ilagay dito sa tubig para sigurado tayo hindi sila makakawala at makakatakas. Oo, Tami. Yun ang gagawin natin. Bilisan natin habang lupaypay sila. Ito na ang katapusan niyo maglalang aswang. Mga kriminal. Pagbabayaran yung ginawa niyo sa mga biktima niyo. Pagsisisihan niyo lahat ng kahayupan niyo. Habang pinagtutulungang igapos ni Tami at Dibonda ang maglolang aswang, patuloy naman sa pagsasaboy ng tubig dagat si Maricris sa maglolang aswang. Pagkatapos nilang igapos ang dalawang aswang, dinala nila ang mga aswang sa mababaw na bahagi ng dalampasigan. Tiniis ang lamig ng gabi habang nakalusong sa tabing dagat. Hindi sila umalis doon hanggang sumikat ang araw. Para bang mahihimatay na sa lamig ang tatlo at namumutla na rin ang kanilang mga balata dahil sa tagal ng pagkakababad nila sa malamig na tubig. Ngunit mas gugustuhin nilang mangyari iyon kaysa hayaang makatakas ang dalawang aswang at mapatay sila. Mga 7:00 na ng umaga nang marinig ni Dibonda ang isang boses na tila ba nagmumula sa malayo. Manang Dibonta! Nang, narito na ako. Diyos ko, maraming salamat, Pabling. Mabuti naman at bumalik ka. Siya ba yung bata na sinasabi mo, Dibonta? Oo, siya nga. Siya si Pabling. Tutulungan niya tayo makaalis sa lugar na to. Kasama akong tiyo ko. Tabangan niya mo nga makaabot sa baryo. Ano daw? Huwag na nating itanong kung anong ibig niyang sabihin. Basta ang mahalaga, binalikan niya ako. Kaya sigurado akong makakaalis na tayo sa lugar na to. Hala, duha man mo kabihag.
Bihag? Oo, aswang sila. Tinangka nila kaming patayin kagabi. Mabuti na lang at takot sila sa tubig dagat. Kaya nakaligtas kami. Halika kayo, uban mo sa ako Tutulungan nga kay ni Tio, Dad. Unato sa pulis ang dalawang yan. Tama, dalhin natin sa mga pulis ang dalawang to. At ipaparade din natin ang villa. Baka mamaya, marami ng mga kalansi na nakatago sa villa. Nang dumating ang tiyuin ni Pabling, kaagad silang tinulungan itong isakay ang dalawa na walang malay na sina Fabio at Lucinda. Ikwento rin ito sa kanila ang istorya ng beach resort na iyon. Matagal na pala talaga itong sarado. Wala nang halos lumalapit sa lugar dahil nga sa paniniwalang ang may-ari nito ay isang mambabarang. Marami ring kaso ang mga nawawalang turista sa kanilang lugar, ngunit hindi nila inakala na ang maglola ang pumapatay. Naraid na rin ng mga pulis ang resort at doon na-recover ang kalansay ng mga nakalibing sa iba't ibang bahagi ng resort. Nakulong ang maglola at ang tatlo naman ay matiwasay na nakabalik sa kondo nila sa Makati. Simula sa araw na ito, hindi na talaga ako makikipag-date ng basta-basta na hindi ko kilala. Aba dapat lang no, dahil muntik na tayo makain ng balbal sa Sikihor dahil din sa kalandian mong bakla ka. Mali ko ba naman totoo pala ang mga aswang na yun? Ang gwapo naman talaga kasi ni Pablo, ano? Pablo! Aba, di ba akalaing aswang yun? Kaya nga mag-iingat tayong mabuti. Mabuti na lang talaga. Mabait sa atin ng Diyos. Hindi niya tayo pinabayaang mapahamak. Nakaligtas tayo. At nabigyan na rin ng ustisya ang mga pinatay ng balbal na si Fabio at ng lola niyang aswang. Tama. Pero alam nyo, may nabasa ako sa Wikipedia. Bantog pala talagang siguro sa mga ganyan. I mean, yung liblib na lugar sa kanila, katulad ng napuntahan natin. Oo, pero hindi naman yata lahat ng parte ng Sikihor. Marami ding mga lugar sa kanila na safe naman sa turista. Malas lang talaga natin. Doon tayo napunta sa lugar ni Fabio. Oo na, kasalanan ko na. Huwag niya na ako sisihan. Pero, seryoso girl, sorry talaga dahil inilagay ko kayo sa kapamakan. Pinapatawad ka na namin. Halika nga dito, bakla ka. O sige na, group hug! Salamat sa Diyos. Binigyan niya ako ng mga mabubuting kaibigan. Katulad ninyong dalawa, hindi niyo ko pinabayaan. Pero may gusto akong sabihin sa inyo. Ano yun? Ano yun? Gusto ko ng babae.